Magandang hapon po. Nauwi sa pamamaril ang isang alitan sa Nueva Ecija na nagugat umano sa mabahong palikuran. Nahuli kam ang gulo na ikinasawi ng mismong nagbe-video. Nakatutok si Jamie Santos. Dinig sa cellphone video ang alitan sa isang solar farm sa General Tino, Nueva Ecija nitong alas 11 ng gabi ng February 15. Tumindi ang tensyon nang makipagtalo ang isa pang lalaki sa kulukuhan ng video. Hindi. Nandito na nga siya, Teo. Nandito na nga siya. Hanggang nauwi ito sa pamamaril. Uy, ba't mo minumura? Napatakbo ang nagbe-video na si John Michael Magtuto at kanyang mga kasamahan. Ay, tinamaan ako, pre! Pero si Magtuto tinamaan sa tiyan at hita. Tulungan niyo ako. Uy, takbo niyo na ako. Tara na, pare! Isinugod ang biktima sa ospital sa General Tino, pero nang ilipat sa ospital sa Cabanatuan, di na siya umabot ng buhay. Inuwi sa Quezon City ang kanyang labi at ngayong araw inilibing. Batay sa investigasyon, parehong dayo sa lugar ang grupo ng suspect na subcontractor sa pag-install ng solar panel at ang grupo ng biktima na taga-install ng solar panel. Habang nakikipag-inuman ng suspect, unang umanong nagkasagutan ng kanyang kinakasama at ang grupo ng biktima. Ang ugat ng gulo, mabahong palikuran. Ang sumugod po dito ay yung grupo po ng biktima. Sila po yung nanita at accordingly sa mga witness, medyo nakaramdam din ng konting takot o kaba yung sa side ng suspect. Kaya siguro po, bumunot na siya ng baril. Ang namaril na kinilalang si Flores Pula tumakas sakay ng pick-up ng kanyang kinakasama. Tinutugis pa ang suspect. Noong February 16, natagpo ang abandonado ang pick-up sa bayan ng Santa Rosa. Nakuha naman ng mga otoridad ang mga basyo ng bala. Bineberika pa kung may lisensya ang baril na ginamit. Mabigat po yung kinaso natin sa kasong murder. Kung maipapaliwanag niya po yung side niya, baka sakaling bumaba po ito hanggang sa homicide. Depende po yun sa pagsusuri din po ng ating korte. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Doble ang sakit para sa pamilya ng isang nasawing dalaga sa Quezon. Ang pag-embalsamo sa kanyang labi, ginawang content. Nakatutok si Mav Gonzalez. Mabait, malambing at masiyahin. Ganyan ilarawan ng kanyang pamilya ang 21 anyos na si Rose. Kaya labis ang pighati nila nang pumanaw ang college sophomore noong February 8 dahil sa komplikasyon ng stage 5 chronic kidney disease. Pero ang pagluluksa, nahaluan ng galit nang madiskubre nilang ginawang content sa social media ang pag-embalsamo kay Rose. Ang hirap pa rin tanggapin na wala na nga yung anak ko. Tapos nung pakalibing, napanood nung amay niya, ini-reels pala. Bukod sa walang pahintulot ang content, nakita ang buong katawan at mukha ng dalaga, pakiramdam nila'y nabastos at pinagtawanan pa niya ang labi ng kanyang anak. Ikinontent yung pagbabalsa mo sa kanya. Simula, nililiguan siya, hubot-hubad. Grabe ang mga sa kanila. Comment ang babastos. Screenshot lang ng naturang video ang naitago ng ilan niyang kaibigan para magsilbing ebidensya. Ayon pa sa ina ng biktima, napag-alaman nilang hindi umano lisensyado ang naturang embalsamador. Hindi ko rin akalain na magiging gano'n ang trato sa kanya. Pinagkatiwala ko kasi ng ayos sa Porinaria. Hindi ko alam ba't nagkaganon. Kinumpronta ng pamilya ang embalsamador na umamin sa kanyang ginawa. Nag-deactivate siya ng social media account pero hindi napigilan ang pagkalat ng video. Galit na galit pa rin. Hanggang ngayon, di pa rin ako makamove on. Tapos sabay pa yung problema na yun. Sana mabigyan ng katarungan yung anak ko na yun. Nag-iimbestiga na ang pulisya matapos magsumbong ang ina. Hinahanap ngayon ang embalsamador. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng pamunuan ng punerarya. Ayon sa nanay ni Rose, bukas nakatakda silang magharap ng may-ari ng punerarya. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Arestado magtiyuhing riding in tandem na namaril ng isang security guard sa Quezon City. Ang mga suspect nakipaghabulan pa sa pulis. Ang nahulikam na insidente sa pagtutok ni EJ Gomez.
Sa kuha ng CCTV sa Barangay West Camias, Quezon City, madaling araw noong Huwebes, isang lalaking nakasuot ng hoodie at may hawak na bag ang tumatakbo. Kasunod niya ang isa pang lalaki na naka-helmet at nagtutulak ng motorsiklo. Sa isa pang CCTV, iniwan ng unang lalaki ang kanyang bag sa gilid ng isang nakaparadang sasakyan. Ipinark naman ng pangalawang lalaki ang motorsiklo sa gilid ng sasakyan. Hinubad ang helmet at saka tumakbo. Kasunod nito ang pagdaan ng isang police mobile. Ilang sandali pa, tumakbo pabalik ang unang lalaki pero hindi na siya naka-hoodie. Bumalik rin ang pangalawang lalaki at muling nagsuot ng helmet. Hinabol sila ng isang pulis. Sumunod ang police mobile. Ayon sa pulisya, suspect ang dalawang lalaki sa pamamaril sa isang security guard. Bigla na lang po na merong pong huminto na motor sa harapan nung gate ng pinagtatrabahuan niya. And then biglang tinutok ang baril at pinaputukan po siya. Ang driver ng motorsiklo ang gunman base sa pahayag ng biktima. Nakita raw niya ang mga suspect na lumiko sa sumunod na kanto. Sakto naman na dumaan ang police mobile. Yun yung dalawang tumatakas, sila yung bumaril sa akin. So yung ating dalawang pulis, isinakay agad siya, alika ituro mo. Pagkasunod nila, sakto naman nung pagliko nila doon, may nakita sila na nagtutulak ng motorsiklo. Nung lapitan nila, iniwan yung motor, nagtakbuhan. So yun naman na yun, nakuha natin sa CCTV na nagkakahabulan. Naaresto kalauna ng mga suspect. Na-recover sa kanila ang isang loaded na .45 caliber na baril at mga bala. Nakumpiska rin ang isang cellphone at 30,000 pesos cash. Bumiyahe mula Leyte ang mga suspect na magtiyuhin pala, isang araw bago ang pamamaril. Hindi rin kanila ang baril at motor. Kaya ka na po ba, sir? No comment. Nakadetain ang mga suspect sa custodial facility ng Anonas Police Station at nakaharap sa mga reklamong frustrated murder, illegal possession of firearms and ammunition, at use of motorcycle in the commission of crime. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. 8 ang bagong bilang na nasawi sa landslide sa ilang lugar sa Davao Region na inulan dahil sa shear line. Sa panayam ng Super Radyo DZBB sa Office of the Civil Defense, 4 sa mga nasawi ay naitala sa Davao Oriental, habang ang iba ay mula naman sa Davao de Oro, kabilang ang 3 mag-aama na natabunan ng gumuhong lupa. Sa tala ng OCD, halos 20,000 pamilyang apektado ng masamang panahon. May mga nasira ding tulay at kalsada sa Davao Region, habang tinatayang nasa 376 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Sa Tagum City, Davao del Norte, inanod at bumara sa tulay ang mga puno ng saging at hindi pa rin humuhupa ang baha sa highway. Naka-alerto ang Philippine National Police sa posibleng mga protesta kaugnay sa confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ay kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., minomonitor nilang mga posibleng mass gathering para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Inatasan din ang mga regional unit na ihanda ang civil disturbance management teams at ang mga medical emergency responder. Tiniyak ni Nartates na ipatutupad ang maximum tolerance at mananatiling professional ang mga pulis. Panawagan din ng PNP chief sa mga magsasagawa ng protesta, huwag magpadala sa emosyon na maaaring maging dahilan ng sakitan at paglabag sa batas.